Hello mga ka-farmers! Ngayon ay magpapagiling tayo ng palay para maging bigas, para meron tayong kakanin. So ito na nga, ito yung rice mill. So andyan yun sa taas, yun yung palay natin. Yung papagiling natin ngayon na palay ay nasa 150 kilos. Abangan natin mamaya kung ilang kilo ng bigas yung makukuha natin. From doon sa taas, ihuhulog yan doon sa hopper, yung nasa taas kanina. Then yan yung hopper. Then hopper, dadaan yan ng grid o yung separator. At saka mayroon ding shutter yan para makontrol natin yung flow ng palay para hindi ma-choke o ma-overload yung rollers natin para kilingin yung mga palay. So lalabas na dyan. Pagkatapos magiling sa loob, ay lalabas, masiseparate na yung mga ipa o yung mga tawag dun is tipasi kung sa Bisaya pa. O dyan. So pagkatapos ay titimbangin namin yan and 25 kilos para ma-stitch natin or matahi. Yan, ang ganda ng bigas. Mula po yan sa ating munting palayan. Kagandahan po pag meron kang sakahan na hindi ka na uubusan ng bigas kasi nga meron tayong inaani. Yan. Tapos na isang sako, naglagay na ulit ng isa pa. Kasi yung dinala namin nasa mga 4 na sako ata yan. Ang total in kilos ay nasa 150 kilos sabi ko kanina. Yan, dahan-dahan din yan mahuhulog kasi may shutter dyan. After ng hopper, may shutter dyan para makontrol yung flow. Dyan yung may sako na yan, yun yung mga ipa or yung mga rice bran na nagiling o sa Bisaya pa, tahop. Dyan sa kabila, meron niyang screen. Sinasala niya yung mga pinong bigas at saka napupunta dyan sa kabila. Ito na, napaka-simple ng ating gilingan. Ang gamit lang na pang natin is yung electric fan lang, so makikita niyo yan para maalis yung magagaan na mga ipa o yung rice bran. Yan. Ang pangalan nga ng gilingan na ito ay Lee Amor Rice Mill Plant. Then yung nagtatahi, yun yung may-ari, si engineer yan, engineer yung may-ari niyan. Yan, tinatahi niya every 25 kilos na bigas. At napaka simple din na ginagamit na stitching machine siyaan. Napakagaan. Ang nabayaran nga namin dito sa pagpapagiling is nasa mga 300 pesos. Kasi sa ngayon, ang bayad ng pagpapagiling ng palay is nasa 2 pesos per kilo ng palay. Yung palay natin ay umabot ng 150 kilos. Kaya times to, naging 300 pesos yung nabayaran natin. Mura lang ho yan. Sa ibang galingan, nasa mga 3 pesos per kilo ng palayan o 2 pesos, 2.5 pesos per kilo. Pero dito lang ay nasa 2 pesos per kilo ng palay. Yan. So nakakuha na tayo ng 3 sako o nasa 75 kilos na bigas, pero hindi pa natatapos yung pagpapagiling kasi meron pa tayong mga palay na nasa taas. Ongoing pa ho yung paggiling ng palay para maging bigas. Tinatahi pa nga ito ng may-ari. Yan, napaka simpleng tingnan. Hand stitching machine. nagkabuhol-buhol yung thread, pero
I think babalikan niya yan, binalikan niya. So ngayon, meron na tayong 4 na sako na nagiling. Yan. At saka yung pinasik ko sa sako, yan yung mga tahop o rice bran, pinong rice bran. Yan, para sa ating mga alagang manok yan. Meron kasi tayong free-range chicken na inalagaan. Yan yung ipapakain natin together with other kinds of feeds o kagaya ng niyog, madre de agua, azula. Yan, ihahalo-halo natin yan para may makain yung natin, alagang hayop. Yan, final na tinitingnan kung ilan yung babayaran. Isang sako yung ikakarga natin papunta sa ating munting sidecar. Malapit na ho tayong matapos. Yan, 3 sako na. So in total, nakakuha tayo ng 110 kilos na bigas from 150 kilos na palay. Okay na yun, marami na yun. Meron pa ring ilang kilo na rice bran o yung tahop. Yan yung puti, yun yung tahop. Nasa mga almost 30 kilos yan. Yan. So that's it mga ka-farmers. Salamat. Tayo ay kakain ng maraming bigas para maging masustansya ang ating katawan at busog-busog. Thank you.